Hello guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel and today's vlog, isang legit na pautangan online ang isi-share ko sa inyo at ito po ay registered sa Securities and Exchange Commission at meron na rin ito sa CIC or sa Credit Information Corporation. Kaya mag-ingat kayo beshes kapag uutang kayo sa loan app na ito kasi kapag matagal ka na hindi makabayad ay maire-report po yung name mo sa CIC or sa Credit Information Corporation kagaya nung nangyari sa akin. Nakakaloka. Pero na fully paid ko naman na. So, dito mga beshes, napaka-legit talaga. Mahaba yung ino-offer na loan terms. Umaabot ito hanggang 2 months. Legit na 2 months. At syempre, maliban po doon, napakalaki din yung pwede nating mahiram kasi pwede tayong makautang hanggang 25,000 pesos. And by the way, naaprubahan yung loan application ko dito nung sinubukan ko. Pero bago ang lahat, may good news nga po ako sa inyo na every Saturday namimili nga po ako ng 3 na mabibigyan natin ng cash at syempre every 25th of the month. Nagpapag-giveaway nga din ako ng cellphone at yan, bagong-bago na phone. Itong ipamimigay nga natin. So, ayan, syempre, congratulations nga sa winner natin last month. At sino na naman kaya yung makakuha ng isang pa-cellphone giveaways natin ngayong September 25? Para nga kayo ay makasali sa ating pa-cellphone giveaways, i-comment mo nga lang kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share at syempre, huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa mga videos na ina-upload natin, yung mga legit at hindi legit na pwedeng mautangan online at syempre sa announcement ng ating pa-cellphone giveaways. Here nga, Tala Fast Cash Peso Loan App ang ating pag-uusapan or Tala Loan App. Okay? So kung makita niyo dyan, meron pang akong reviews na very good apps noong January 4, 2021. Umutang na rin kasi talaga ako noong 2021 nga dito. Ayun nga dito, pwede tayong makiram hanggang 25,000 pesos. 5 minutes lang. Pwede tayong makapag-apply nga. Apply in as fast as 5 minutes. Grow with us. Increase your limit with on-time repayment. Fair and transparent fees. Borrow again. Siyempre, kapag maganda yung credit standing natin dito sa Tala, ay makakautang tayo ulit. May ilalagay po ako na link nitong Tala app. So kung gusto niyo na subukan ito na utangan, meron po tayong link ay na referral code sa baba. Pwede nyo gamitin yung code na yan. Okay, so dito nga mga beshes, once na-open natin itong app, syempre mag-create na naman tayo ng ating account. At ilalagay nga lang natin yung ating mobile number at meron na naman tayong matatanggap na one-time password. So by the way, kasi meron nga akong dating account dito. So ayun na nga, enter your Tala PIN na lang. Kaya lang hindi ko nga tinuloy. So ngayon, mag-apply tayo. Allow Tala to make and manage phone calls. Allow Tala to send and view SMS messages. Receive important reminders about your Tala account. So pwede nyo i-click yung allow notification. Sa akin, hindi na. Alert, this phone is not linked with your Tala account. If this phone is your new primary phone, please confirm. Borrow your way, apply once and get continuous access to Tala. So, ito yung sinasabi ko kanina mga beshes dito sa baba. Merong nakalagay na refer and save. Pwede tayong mag-refer ng mga gustong umutang nga. Gamitin nila yung ating referral code at pwede nga kayong kumita dito sa Tala. So, kailangan nyo lang sagutin ito ha. What would you like to use your cash for? So, for example, business expenses, pay bills, or what kind of personal expense is this? So, ang nilagay ko dito ay general expense or other. So, please describe how you will use. So, for gadgets or purchase new gadgets, which of the following best describe your level of education? So, ilalagay mo nga lang dito, primary and what type of works nga. When will you earn from your business next month? By the way, kailangan kasi natin masagutan ang mga ito, syempre, kasi ito yung magiging basehan ng Tala app kung i-approve nila ang ating loan application or hindi. And how much money in total did you earn from your business in the last 30 days? What is your primary source of fund? For example, sa akin, business profit, and what other sources of income do you have aside from your employment or business? International remittance yung nilagay ko dito. And how frequently do you receive international remittance? An average. Okay, so once each month. Is this your primary source of income? No. How much money
And okay, so yan, do you have any outstanding loans? No, syempre. And how much in total did you spend on basic needs, rent, utility bills, and loans in the last 30 days? Nga lang natin yung submit application, okay? So, napakabilis lang, may mga sasagutan tayo dito, and we are getting to know you better. We are still reviewing your application. If your application is approved, we will notify you via SMS. Habang pinaprocess tala ang loan application ko, pumunta na naman ako dito sa Google Play Store at kita niyo naman, noong January 4, 2021, may review pa ako ha, yung Yana Amawan. Very good apps, I give 5 star, but I hope they will, blah blah blah. So, okay, yung naging experience ko dito before pa, noong 2021 nga. So, ngayon mga beshies, may mga nakita ko na ibang mga reviews na medyo may slight na pagbabago daw itong Tala app. So, kaya ganito, I recently used Tala, but my experience was worse. They had a transfer issue, but they are not able to address it. I lost an amount, and they are not responding well to ticket submissions. Ayan. And next, highly recommended lending app. I've been using the app for almost a year and have taken out multiple loans. Initially, they offered me 2,000, which I understood since I was new to them. However, after I repaid my loan, they increased my credit limit. One great features. Okay, so okay itong naging experience nga ng isa. And being able to apply and get approved fast is good. However, what makes it worse is their customer service. For someone who's working in a customer service industry, I would say their support is very unfriendly and very robotic. Sabi pa nitong isa, update still 1 star. The delay in disbursing the loan to its own wallet still ongoing. Another issue, there's always an error when transferring funds to other banks. It will be deducted from the wallet, but it won't reach its destination. Their fix takes 7 calendar days or more. Tala lend you money. There's always an issue when trying to use it. Yes, it's very fast, but the money you borrowed would take forever to deposit, and it's not like they are giving you reasons and update about the long wait because the app itself has nothing to show. So by the way mga beshies, ngayon, may mga sumubok nga or nagtry na umutang dito sa Tala, hindi maganda yung naging experience na napakatagal yung pag-disburse nga daw ng Tala sa naaprubahan or dun sa loan proceeds. And yung mga iba, inabot pa daw ng 7 days, hindi pa nare-resolbahan ang issue nila dito. So, sa akin naman, nung umutang ako dito sa Tala before, naging okay naman yung experience ko. Kasi halimbawa, utang ako ng umaga, then bandang hapon, dinidisburse nila agad yung loan proceeds. So, ngayon nga daw, ay medyo hindi maganda yung naging experience ng iba. So, by the way, mga beshies, chinek ko itong Tala sa Credit Information Corporation kung nagre-report nga ba ito ng pangalan yung mga umuutang sa kanila. It's either good credit standing or negative credit standing. And naloka ako mga beshes kasi nagre-report pala talaga itong Tala Financing Philippines. Tala na nakalagay kasi umutang at ako dito sa Tala, sa One Hand, sa Kasyalo before. And ayun na nga mga beshes, nai-report na ang name ko sa Tala, pero kung makikita nyo, outstanding balance ay 0, account status closed, and last payment date ay no March 22, 2021 pa. So, dito nga mga beshies, ay okay yung standing ko, okay yung credit standing ko sa Tala. Kasi, so, ito na nga mga beshies, binalikan ko yung app and na-approvehan nga yung loan application ko ng 1,000 pesos. So, you're approved 1,000 pesos. Congratulations. Only take what you need. You can always draw more as long as you repay on time. So, dito mga beshies, click nga lang natin yung may nakalagay na continue at kailangan lang natin mag-upload ng isang valid government ID. At ito nga yung mga ID na tinatanggap ng Tala. You are so close to complete your application. In order to verify your identity, we ask to take 3 pictures. So, mamimili ka nga lang dito kung ano yung ID na meron ka. So, dito nga mga beshies, kailangan natin i-upload yung front copy ng ID, back portion ng ating ID, at syempre, selfie with ID. So, ito yung mga ID nga na tinatanggap. UMID, yung Unified Multipurpose ID, driver's license, passport, voter's ID, digitized with QR code, yung postal ID, social security system, at yung PhilSys ID. So, ito lang naman mga beshies, bali mamimili nga lang tayo dito kung ano yung available ID na meron nga sa inyo, then lalagay lang natin dito or i-upload nga lang natin. Input natin yung ID number, pero sa akin nga, UMID yung pinili ko. So, ayan na nga, your application is approved. You've been approved for 1,000 pesos. So, dahil first time ko ulit na umutang dito at bagong phone yung ginamit ko, bagong mobile number, and akalain mo na aprubahan yung loan application ko ng 1,000 pesos lang. Pero okay na yun ha.
So, ito nga yung sinasabi ko mga beshies, kung gusto nyo kumita dito sa Tala, ayan po, merong copy code. So, kagaya yung sabi ko kanina, na okay talaga itong Tala, napaka-legit. So, ang issue lang kasi, kapag matagal na nag-post due yung loan application natin, o di kaya matagal na hindi ka nakakabayad ng loan mo, inabot na ng ilang buwan or taon, i-report ka talaga nitong Tala app sa Credit Information Corporation. So, once na nai-report kasi yung pangalan mo sa CIC, ay meron ka ng negative credit standing. So, possible na makakaapekto ito sa credit score mo. At kung mababa kasi ang ating credit score or merong nakita or meron tayong negative credit finding sa CIC, kapag mangutang ka dun sa ibang mga lending companies na nagre-report din ng name sa CIC, possible nga na hindi ma-approvehan ang ating loan application doon sa bagong utangan mo dahil nga meron kang negative credit finding. So by the way kasi itong CIC ay samahan ng iba't ibang mga lending companies, ng mga bangko, meron din. At isang click nga lang dito ay makikita kung meron tayong negative credit findings at kapag meron tayong negative report nga sa CIC, possible nga na makakaapekto ito para bumaba ang ating credit score. Yung credit report at credit score ay nagiging basehan kasi ng iba't ibang mga lenders kung i-approve ba nila ang inyong loan application or hindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, make sure na kapag utang tayo dito sa Tala ay magbayad po tayo on or before yung due date para magiging positive or okay yung maging standing natin. So yan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyong kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!